Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Mal Francisco at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-isa sa buwan ng Agosto taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Pangunahing suspect sa pagpatay sa SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte, arestado. Tatlong hinihinalang rebelde patay sa engkwentro sa bayan ng Nauhan. At ika-48 National Disability Rights Week, ipinagdiwang. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, muling pinagtibay ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang adhikain nitong isulong ang inklusibo at pantay na lipunan sa pagdiriwang ng ika-48 National Disability Rights Week. Binigyang tema ito na Rights First, Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Narito ang report. Muli pinagtibay ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang matatag nitong adhikain na isulong ang isang inklusibo at pantay sa lipunan sa pagdiriwang ng ika-48 National Disability Rights Week sa pangunguna ni Mayor Doyle Leachon at Vice Mayor Bim Ignacio. Sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa pamumuno ni PDAO Head Glenda Valerio, nagsagawa ng lungsod ng serye ng mga makabuluhang programa at aktibidad na nakaangkla sa temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Layunin ng pagdiriwang na higit pang palakasin ang pagsusulong ng mga karapatan ng mga persons with disability sa tiyakin ng kanilang aktibong pakikilahok sa pagpapaunlad ng komunidad. Tampok sa programa ang mga mensaheng nagpahayag ng pagkilala at suporta sa sektor ng PWD. Kabilang ang mensahe ni Calapan City PWD Association President Ronald Bulan. Inspirational message mula kay Vice Governor Jojo Perez. Ganun din sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at Mayor Doyle Leachon. Sa kanilang mga pahayag, binigyan diin ang patuloy na pagtataguyod ng mga programa naglalayong mapangalaga ng kapakanan, dignidad at karapatan ng mga PWD. Bilang bahagi ng pagdiriwang, namahagi rin ang City Social Welfare and Development Office ng gatas at biskwit sa mga benepisyaryo. Isinagawa rin ang pamamahagi ng mga assistive device upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at higit na mapalawak ang kanilang kakayahang maging produktibong bahagi ng lipunan. Nagkaroon din ng iba't ibang aktibidad na nagbigay daan upang maipamalas ng mga kalahok ang kanilang talento, kakayahan at determinasyon. Kabilang dito ang dance competition, IELTS validation and payout, palaro ng lahi at ang awarding of winners bilang pagkilala sa kanilang aktibong pakikilahok at natatanging pagganap sa mga isinagawang gawain. Samantala, ika-29 ng Hulyo, isinagawa ang 52nd Nutrition Month Celebration cum Recognition and Awarding Ceremony sa Calapan City Convention Center na may temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, anila, higit na napalalakas ang kamalayan ng mga mamamayan sa kahalagahan ng sapat na nutrisyon, aktibong pamumuhay at pangangalaga sa kalikasan. Ipinagdiwang ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang 52nd Nutrition Month Celebration cum Recognition and Awarding Ceremony Miyerkules ng ika-29 ng Hulyo sa Calapan City Convention Center na may temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Pinangunahan ni Calapan City Mayor Doyle Leachon at Vice Mayor Bim Ignacio na sabing programa bilang pagpapakita ng kanilang matibay na suporta sa pagsusulong ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan para sa kapakanan ng bawat pamilyang Calapeño. Pinangunahan ng matagumpay na selebrasyon ng City Health and Sanitation Department sa pangunguna ni Dr. Lisa Lianto, City Health Officer, katuwang iba't ibang tanggapan at mga individual na naging mahalagang bahagi ng programa. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang Eco Art Logo Reproduction Contest,
11th birthday celebration of the 100 millionth symbolic baby, pagkilala at paggawad ng parangal sa mga natatanging katuwang sa programa sa nutrisyon, at iba pang gawain na nagbigay diin sa kahalagahan ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, higit na napalalakas ang kabalayan ng mamamayan sa kahalagahan ng sapat na nutrisyon, aktibong pamumuhay at pangangalaga sa kalikasan. Pinagtitibay rin nito ang ugnayan ng pamahalaan at komunidad sa pagtataguyod ng mas malusog, mas ligtas at mas maunlad na lungsod ng Calapan para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. Sa ibang balita, upang mapalakas pa ang produksyon ng mga kalamansi sa rehiyon na mahagi ang High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture, Mimaropa ng 30,000 kalamansi seedlings sa 7 asosasyon at 1 kooperatiba sa Oriental Mindoro. Ang proyektong ito ay naglalayong maghatid ng sustainable na pangkabuhayan at sapat na kita para sa mga benepisyaryo. Narito ang report. Namahagi muli ang Department of Agriculture, Mimaropa High Value Crops Development Program ng kabuuan 30,000 kalamansi seedlings na nagkakahalaga ng 840,000 pesos sa 7 asosasyon ng mga magsasaka at 1 kooperatiba sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang naturang inisyatibo ay naglalayong magkaloob ng dagdag na pangkabuhayan sa mga miyembro at suportahan ng industriya ng kalamansi sa rehiyon. Pinangunahan ng pamamahaging ito ni Oriental Mindoro OIC Agricultural Program Coordinating Officer RJ Burgos, kasama sa Agricultural Technician 2 Ralph at Chester Burgos mula sa HVCDP. Ang pamimigay ng mga seedlings ay bahagi ng patuloy na interbensyon ng kagawaran upang tulungan ang mga lokal na magsasaka na mabawasan ang kanilang puhunan sa pagtatanim, lalo't na nanatiling mataas ang demand ng kalamansi sa merkado ngayon. Sa pamamagitan ng mga punla, inaasahang mapapataas ang produksyon ng high-value crops sa lalawigan upang matugunan ang pangangailangan ng merkado at makapag-ambag sa seguridad sa pagkain at ekonomiya ng komunidad. Malugod namang ipinaabot ng lider ng mga benepisyaryong grupo ang kanilang pasasalamat sa DA Mimaropa para sa nasabing suporta. Lubos na lubos po ang aming pagpapasalamat sa dahilan po na ito po ay talagang malaking tulong sa aming samahan ng Hagupit Farmers Association. Thank you po. Inihayag din ni Noli Napa, Pangulo ng Anara Agriculture Cooperative, ang malaking tulong ng mga bini para sa kanilang mga kasapi. Salamat sa high value crops at nabigyan po kami ng seedling na pananim na kalamansi na dagdag hanap buhay na pambigay sa mga membro para dagdagan kita pag umani ng pag may bunga at umani ay may binta at dagdag income. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Samantala, dinaluhan ng mga artista, filmmakers, opisyal ng pamahalaan, mga taga-suporta at iba pang panauhin ang premiere red carpet showing ng pelikulang Behind the Smile, isang advocacy film na naglalayong palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV at hikayatin ang mas bukas na pagtalakay sa issue ng HIV prevention and education. Dinaluhan ng mga artista, filmmaker, opisyal ng pamahalaan, mga taga-suporta at iba pang panauhin ang premiere red carpet showing ng pelikulang Behind the Smile, isang advocacy film na naglalayong palawakin ng kamalayan ng publiko tungkol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV at hikayatin ang mas bukas na pagtalakay sa issue ng HIV prevention at education. Ang pelikula ay isinailalim sa direksyon ni Lawrence Rojas, isang Mindoreño filmmaker. Tampok sa pelikula sina Ian Falcon, Jenica Garcia, BJ Tolitz, Mike Leoren at Dana Alexa at ilang pang actors na unang beses na mapapanood sa isang pelikula. Ayon kay Direk Rojas, isinilang ang konsepto ng Behind the Smile bilang tungkol sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas, partikular sa Oriental Mindoro at Calapan City. Layunin umano ng pelikula na maghatid ng tamang impormasyon, mabawasan ng stigma laban sa mga taong may HIV at hikayatin ng publiko, lalo na mga kabataan, na maging responsable sa pangangalaga ng kanilang kalusugan.
Si Mayor Doy Leachon na bahagi rin ng pelikula ang nasayaan niya sa kanyang pagganap at kasabay nito ayon pa rin sa alkalde ay ang mga programa ng pamalalusod na magpapalakas sa kampanya kontra HIV at ilang pang mental health wellness programs. We have campaigned for this seriously sa ating mga bata. Hindi pwedeng malayo sa kanilang paniniwala. Like for example, number one, that's why we have this film. This film is actually a formulation of different magaling ng mga artista, magaling na direktor, at pinagpawisan ang trabaho ito. Ang sabi ni Tita Emily, it's not really about money why they invested in this film, but principally for the future of our children. So nakita natin buo yung karakter na to, seryoso tayo. Pangalawa, we cannot evade the fact that there is a record data that the region is highest in the country. And that's why we're doing this. And number three, hindi pwede na sila'y maniniwala dahil ito yung isa sa prioridad ngayon. Not because we're doing this one in a press con or we're doing this film, but because seriously, this is one of those drugs that we have at least to make it on a higher level considering the massive proliferation of the disease. Ang taas kasi ng case ng HIV dito sa aming lalawigan. Isa sa pinakamataas sa Mimaropa Region 4B. And naisip namin na dahil gumagawa kami ng mga advocacy film, naisip namin na ito yung mas napapanahon. Kaya nung kinausap ko ang ilan sa mga cast na this is advocacy film, independent, na okay sila sa advocacy nito na talagang may push through siya sapagkat sa maikling naming kung pwedeng gawin, malaki ang impact nito sa lahat ng tao. Hindi lang dito sa buong Pilipinas o buong mundo. So ang inspiration ko dito, yung makatulong man lang tayo, hindi lang ito HIV, ito ay tungkol sa mental health na marami rin nakakaranas. Depression, anxiety, bullying din sa school. Kaya pinagsama-sama na namin dito sa movie ang mga tackle dito sa Behind the Smile. At maganda talaga siyang pagtuunan ng pansin kasi kung wala pong pelikula na gumagawa ng ganitong informative movies or meron mamibihira, mahirap po na ma-reach out natin yung mga taong merong nararanasan na gano'n. Why Behind the Smile? Kasi sa kabila ng mga ngiti natin, hindi naman natin nakikita ano yung mga pinagdadaanan natin. In fact, may pinagdadaanan po talaga ako. Hindi, joke lang. Lahat po tayo, meron pinagdadaanan. Kaya nga tayo, lalo na sa aming mga artists, nakasmile kami just to show na matatag kami, pero at the back of our mind, sa aming mga puso, meron din kaming witness na natitrigger din kami sa mga bagay na yun, sa mga kaisipan, sa kaguluhan ng ating mundo. So ito, sa maliit na bagay na magagawa natin, malaking impact ito para makatulong. At nandito ang ating mga help, sina Dr. Michael na tumutulong sa atin. And salamat sa pagkasinuportahan natin ito. So, bakit Behind the Smile? Yun po ang story. Panoorin niyo po mamaya. So, maraming salamat po. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni H.A. Falcon ang kanyang pagmamalaki na maging bahagi ng isang pelikulang pinungunahan ng mga kapwa Mindoreño at kinunan mismo sa sariling lalawigan. Masaya naman si Jenica na makatrabaho si H.A. Falcon na tinampang cast sa isang makabuluhang pelikula. Kasi gusto namin mamulat yung mga kabataan natin na pag napanood nila, makita nila na pag ginawa ko pala ito yung pwedeng mangyari. So, yun, napakalaking bagay sa akin ng pelikula na ito. Sabi ko nga po, maraming mga artista, maraming namang offer na binibigay ko sa amin. Pwede kami gumawa ng dire-diretso sa araw-araw, mag-shooting para lang makagawa ng pelikula. Mag-action, makipagsuntukan na makipagsuntukan, makipagbarilan na makipagbarilan. Kaya namin gawin yun, umiyak sa TV, sa pelikula tayo kung gawin yun. But itong pelikula na to, talaga, isa ito sa pamamaraan, isa ito sa way na gusto kong papanood talaga nila and mabigyan sila ng malaking
aral sa buhay na papanahon at maraming matutulungan, lalo-lalo na yung mga kabataan na sana, eye-opener sa nila to. Sana pag pinanood nila yung pelikula ay mas matuto sila at mas maging maingat sa bawat mga desisyon sa buhay. Naniniwala po kasi ako na lahat ng meron ako ay bigay ng Panginoon. May mga ginawa kong pelikula at teleserye na hindi ko hiningi, pero dahil sa overflow ng blessing ni God, naibigay sa akin. Ang kaibahan siguro po ng Behind the Smile, yun ay dahil hiningi ko itong proyekto na to. Behind the Smile is an answered prayer for me. It is not just any movie. Pinakamahirap na eksena ay yung eksena namin ni EJ. Asawa ko kasi siya dito. Tapos, syempre, wala namang pagsasama, no? Whether boyfriend o girlfriend, at saka sa mga pag-asawa na madali. Kahit na mukhang walang problema ang isang couple, hindi maiiwasan na merong problema yan, hindi lang natin nakikita. So, syempre, meron naging eksena na meron kaming pinagdaanan at kinailangan kong maging matatag. Tapos, ang natutunan ko naman, pakiramdam ko na ano lang, na napaalalahanan lang ako na ang sekreto talaga sa isang matibay na pagmamahalan ay ang pagmamahalan kung saan ang Diyos ang nasa gitna. Hindi siya pagsasama ng dalawang tao, kung hindi sa pagsasama ng tatlo, which is Jesus Christ, yung babae at yung lalaki. Aniya, bukod sa layunin nito magkatid ang mahalagang advokasya ng pigirin ng produksyon ng pagkakataon upang maipakita ang kagandahan ng Oriental Mindoro at maiparana sa mga residente ang proseso ng paggawa ng isang pelikula. Sa red carpet premiere, nagtipon ang mga miyembro ng cast, production team at mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang sektor at mga inibitang panauhin bilang pagpapakita ng suporta sa pelikulang may layuning magsulong na mas malawak na kamalayan hinggil sa HIV. Inaasahan ng mga producer at ng production team na magsisilbing mabisang plataforma ang Behind the Smile upang simulan ang mas malalim na pag-uusap tungkol sa HIV, hikayatin na regular na pagpapasuri at palakasin ang kampanya laban sa diskriminasyon sa mga taong nabubuhay na may HIV. Sa pamamagitan ng pelikula, umaasa ang mga nasa likod ng proyekto na mas maraming Pilipino magiging mulat sa kahalagahan ng edukasyon, maagang pagsusuri at tamang impormasyon bilang susi sa pagpigil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar.
Sa pagpapatuloy na ating mga balita, matapos ang mahigit isang taong pagtugis, naaresto ng mga otoridad ang pangunahing suspect sa pagpatay kay Airman First Class Mervin Guarte, isang Southeast Asian o SEA Games gold medalist, sa isinagawang magkasanib na operasyon ng iba't ibang unit ng pulisya at mga ahensya ng seguridad sa bayan ng Bamban, Tarlac noong Hulyo 28. Matapos ang mahigit isang taong pagtugis, naaresto na ng mga otoridad ang pangunahing suspect sa pagpatay kay Airman First Class Mervin Guarte, isang Southeast Asian SEA Games gold medalist, sa isinagawang magkasanib na operasyon ng iba't ibang unit ng pulisya at mga ahensya ng seguridad sa bayan ng Bamban, Tarlac nakarang ika-28 ng Hulyo. Ayon sa Police Provincial Office Mimaropa, natakip ang suspect na kung alas 2:40 ng hapon sa Tizon Street, Barangay Banaba, Bamban, matapos ang malawakang intelligence operation na nagresulta sa pagtukoy sa kanyang pinagtataguan. Si Guarte ay nasawi matapos pagsasaksakin habang natutulog sa sitio Pinagkaisahan, Barangay Camilmil, Calapan City, madaling araw ng ika-7 ng Enero taong 2025. Ang insidente ay ikinagulat ng publiko, lalo na ng komunidad ng sports dahil sa malaking ambag ng atleta sa bansa at maging sa lalawigan. Kinilala si Guarte bilang isang pambansang atleta na nakamit ng gintong medalya sa athletics sa 2019 Southeast Asian Games at muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas matapos magwagi ng panibagong gintong medalya bilang bahagi ng obstacle course race team sa 2023 SEA Games. Hindi muna isinapubliko ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect habang isinailalim ito sa kaukulang proseso ng batas. Pinangunahan ng Regional Intelligence Division ng PRO Mimaropa operasyon sa tulong ng iba't ibang unit at ahensya, kabilang ang Regional Intelligence Unit 4B, 300 Intelligence Squadron ng Philippine Air Force, Angeles City Police Office Criminal Investigation Unit, Banban Municipal Police Station, Tarlac Police Provincial Office, Calapan City Police Station, Oriental Mindoro Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit, Regional Mobile Force Battalion 4B, National Intelligence Coordinating Agency, Mimaropa at Naval Intelligence and Security Unit 3-4. Ayon kay Brigadier General Christopher De La Cruz, Regional Director ng PRO Mimaropa, ang pagkakaaresto sa suspect ay bunga ng tuloy-tuloy na pangangalap ng impormasyon at koordinasyon sa iba't ibang law enforcement at intelligence agencies. Sinabi ng opisyal na ipinakita ng matagumpay na operasyon ng matibay na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mapapanagot ang mga sangkot sa krimen at may pagkakaloobang hustisya sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Patuloy naman sinasagawa ng mga otoridad ang mga kaukulang legal na hakbang laban sa naarestong suspect kaugnay ng kasong pagpatay kay Guarte. Tatlong hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi matapos ang armadong engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng Philippine Army at ng armadong grupo sa Barangay Del Pilar, Nauhan, Oriental Mindoro. Tatlong hinihinalang miyembro ng New People's Army ang nasawi matapos ang armadong engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng Philippine Army at ng armadong grupo sa Barangay Del Pilar, Nauhan, Oriental Mindoro. Ayon sa ulat, naganap ang bakbakan dakong alas 11 ng umaga na makasagupa ng mga sundalo mula sa 76 Infantry Battalion ang tinatayang 10 miyembro ng NPA na pinamumunuan di umano ni Antonio Baculo na kilala rin sa mga alias na Flor at Duralite. Kinumpirma ni Barangay Del Pilar Chairman Israel Sauna na naganap ang engkwentro sa pagitan ng Purok 2 at Purok 3 ng kanilang barangay. Sa pahayag ni Brigadier General Melencio Ragudo, Commander ng 203rd Infantry Brigade, nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga tumakas na hinihinalang rebelde. Hindi din niya mga residente na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang kilos sa kanilang lugar. Pinayuhan din ng opisyal ang publiko na iwasang magtungo sa lugar ng engkwentro hanggat hindi pa ito idinedeklarang ligtas ng mga otoridad. Bilang bahagi ng pinaigting na operasyon, naglatag din ng mga checkpoint ang Philippine National Police sa mga posibleng rutang maaaring daanan ng mga tumakas na miyembro ng armadong grupo. Samantala, iniulat ng militar na wala namang nasawi o nasugatan sa panig ng mga sundalo sa naturang engkwentro. Patuloy ang sinasagawang operasyon ng militar at pulisya sa lugar upang matiyak ang seguridad
seguridad ng mga residente at maaresto ang iba pang mga hinihinalang kasapi ng armadong grupo. Naglunsad ng kilos protesta ang iba't ibang sektor ng lipunan, mga opisyal ng barangay at mga mamumuhunan sa Calapan City upang ipanawagan ang mas mababang singil sa kuryente at higit na transparency sa operasyon ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Naglunsad ang kilos protesta ang iba't ibang sektor ng lipunan, mga opisyal ng barangay at mga mamumuhunan sa Calapan City upang ipanawagan ang mas mababang singil sa kuryente at higit na transparency sa operasyon ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Ang pagtitipon ay pinangunahan ng Mindoro Consumers Coalition o MCC, kung saan iginiit ng mga nagpapahayag dito na nanatiling mabigat ang epekto ng mataas na singil sa kuryente sa mga kabahayan, maliliit na negosyo at iba pang sektor ng komunidad. Bagamat bumaba ng humigit kumulang sa piso kada kilowatt per hour ang singil ng ORMECO ngayong buwan mula sa mahigit na 18 piso kada kilowatt per hour nakaraang Hunyo, sinabi ng mga nagprotesta na hindi pa rin ito sapat upang maibsan ang pasanin ng mga consumer, lalo na ang mga pamilyang may mababang kita at mga negosyong patuloy na naaapektuhan ng mataas na gasto sa kuryente. Kabilang sa mga pangunahing panawagan ng grupo ang pagbibigay ng ORMECO ng mas malinaw na impormasyon hinggil sa mga transaksyon nito sa mga independent power producers. Ganon rin ang mahalagang maging bukas sa publiko ang mga kasunduan at iba pang impormasyon na may direktang epekto sa presyo ng kuryente upang matiyak ang transparency at pananagutan. Sa programa, kinwestiyon din ng isa sa mga tagapagsalita ang patuloy na pagdepende ng kooperatiba sa mga emergency power producers. At bigyan agad ng kaukulang investigasyon itong mga nangyayaring ito ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno like DOE, DRC at NEA. Inuulit ko po, ang Mindoro Consumer Coalition po ay hindi kanino man, hindi sino man, kundi ito po ay para sa mamamayan. Sinasabi ng ORMECO at nakita ko lang na may post sa Facebook na hindi raw naman nawawala yung binabayad sa subsidy. Hindi nawawala sa point of view nila. Pero sa ating point of view, tayo mga consumer, yung naman ang bulsa natin nababawasan at yung naman ang bulsa nila ang nadadagdagan. So, yun na nga. Para sa kanilang pananaw, hindi nawawala ang binabayad sa subsidy. Pero yun ang nakakalungkot, ang kanilang nakikita ay yung kanilang point of view, hindi yung nadadanasan ng mga consumer na paghihirap sa pagbabayad sa kuryente. Ang isang matatag at maunlad na ekonomiya ay nagsisimula sa abot kaya, maasahan at tapat na serbisyo ng kuryente. Kapag napangalagaan ang kapakanan ng mamimili, umuunlad ang negosyo, at kapag umuunlad ang negosyo, umuunlad ang buong lalawigan. Nakakaiyak! Dahil ako isang simpleng tindera lang. Alas 12 ng madaling araw, nasa palengke na ako. Maraming mga manininda. Nakikita ko kung gaano sila naghihirap para pambayad ng kuryente. Patuloy po nating isigaw sa karsadang ito. Natuldukan na ang pagmamalabis na paniningil ng ORMECO. Hindi tayo gatasan para sila ay yumaman. Tigilan na ang bulok na pamamahala sa ORMECO. Serbisyo, hindi negosyo. Sana po, kayo'y mag-alam sa mga pangyayari at kayo'y kumilos kasi hindi na namin kaya. Masyado pong kawawa na ang tao na pagsamantalahan ng mga nakaupo dyan na imbes na serbisyo ang gagawin nila sa posisyon, sila ay nananagana at opportunity, sinasamantala ang pagkakataon na ang kanilang mga kapasyahan ay para lang sa kanilang kabutihan. Malaki po ang nababawa ang nadadagdag sa ating bill dahil sa system loss. Tinanong ko ba ito sa ibang pang mga nakaraang mga kolektor at sa mga kasulukuyang kolektor.
Ano ba ang ibig sabihin ng system loss? Ito raw, yung nawawalang kuryente at bayad sa kuryente na ninakaw ng mga magnanakaw ng kuryente. Ay, ganun pala ikako. Ay, bakit sa aming mga legal na nagbabayad, hindi mo nagbabayad ng kuryente, sa amin yung ipapasa yung mga ninakaw ng magnanakaw ng kuryente? Hindi sana huliin nila yung magnanakaw at pagmultahin kung ipatong sa amin. Oo. Ang nakakagalit, meron pong 30 billion pesos na ayuda ang galing sa probinsya national government. 30 billion pesos subsidy. Ang tanong, bakit hindi kinukuha ng independent power provider na ipinasok ng Ormeco? Bakit hindi kuhanin? Hindi naman pera ng Ormeco yon. Hindi sa bulsa natin, bagamat galing sa tax natin, pero yun ay nakalaan para sa mga nagbabayad ng kuryente, mga taga-palengke, mga negosyante rito sa Calapan, mga mangingisda, magsasaka, nakaalat yun para sa ayuda, sa subsidy o subsidiya ng national government para sa Oriental Mindoro. Si Jerry Go na mula pa sa bayan ng Mansalay, sinadya pang magtungo sa lungsod upang ibahagi ang kanyang karaingan. Tinulugsa rin niya ang sistema ng pagpapataw ng system loss na lubhang hindi patas aniya para sa mga member consumers. Samantala, inihayag ng Mindoro Consumers Coalition na plano nitong magsagawa muli ng kahalintulad ng pagtitipon sa mga susunod na araw upang ipagpatuloy ang panawagan para sa mas mababang singil sa kuryente at higit na transparency sa operasyon ng kooperatiba. Samantala, kasabay ng kilos protesta ay nagsagawa rin ng pagtitipon ng Ormeco para sa kanilang State of Electric Cooperative o SECA, kung saan ay pinangunahan ito ng Movement of Consumer Ownership of Ormeco o MCOO Council. Idinaos ito sa Ormeco compound na dinaluhan ng mga member consumers mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Samantala, kasabay ng araw at oras ng kilos protesta, inilahad naman ni Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated General Manager Engineer Humphrey Dolor ang kasalukuyang kalagayan ng kooperatiba, mga hamon sa sektor ng enerhiya at mga hakbang na isinasagawa upang matiyak ang matatag na serbisyo ng kuryente sa ginanap na ikatlong State of the Electric Cooperative Address noong Hulyo 25. Inilahad ni Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated General Manager Engineer Humphrey Dolor ang kasulukuyang kalagayan ng kooperatiba, mga hamon sa sektor ng enerhiya at mga hakbang na isinasagawa upang matiyak ang matatag na serbisyo ng kuryente sa lalawigan sa ginanap na ikatlong State of the Electric Cooperative Address o SECA 2026 na karang ika-25 ng Hulyo. Sa pagbubukas ng kanyang talumpati, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si GM Dolor sa mga miyembro, opisyal at kawani ng Ormeco sa patuloy na suporta at pagtutulungan na anya ay naging susi sa unti-unting pag-unlad ng kooperatiba sa mga nakalipas na taon. Isa sa mga pangunahing paksa ng kanyang ulat ang pagtaas ng sinya sa kuryente sa Oriental Mindoro. Ipinaliwanag ng ilang salik na nakaapekto sa generation cost, kabilang ang kakulangan sa supply mula sa renewable energy sources tulad ng epekto ng El Nino, ang pagtaas ng demand sa kuryente bunsod ng matinding init ng panahon, ang pagkuha ng supply mula sa mga emergency power provider at ang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ayon sa kanya, ang mga pangyayaring ito ay kabilang sa mga naging dahilan ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency nakarang ika-24 ng Marso 2026 na sinundan ng transition period na kasulukuyang pinagdaraanan ng kooperatiba upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa supply ng kuryente. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ni GM Dolor na patuloy ang Ormeco sa pagpapatupad ng mga pangmatagalang solusyon. Aniya, nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng kooperatiba sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan kabilang na ang National Electrification Administration, Energy Regulatory Commission at Department of Energy upang makahanap ng mga hakbang na makakatulong sa pagpapatatag sa serbisyo at pagpapababa ng gastos sa kuryente. Ibinahagi rin niya sa mga nakalipas na buwan ay nakatanggap ang lupon ng mga direktor ng 3 unsolicited letters of intent mula sa magkakaibang organisasyon na nagpahayag ng interes na makipagtulungan sa Ormeco.
Ayon pa rin sa kanya, bukas ang kooperatiba sa mga partnership na makakapagdulot ng makabagong teknolohiya at ang kinakailangang kadalubhasaan upang higit na mapahusay ang operasyon nito at mapanatili ang kakayahang makasabay sa mga pagbabago sa industriya ng enerhiya. Pahayag pa rin ni GM Dolor, walang magiging kasunduang papasukan ang Ormeco ng walang pahintulot ng mga miyembro. Dagdag pa dito, kinakailangan ng 2/3 boto ng lupon ng mga direktor at pag-aproba ng General Assembly bago maisakatuparan ang anumang partnership. Sinabi rin niya na nagtakda ng kooperatiba ng malinaw ng mga limitasyon o red lines upang mapangalagaan ng mga ari-arian, mga empleyado, prangkisa at mga pangunahing prinsipyo ng Ormeco bilang isang electric cooperative. Sa pagtatapos ng kanyang ulat, muling pinagtibay ni GM Dolor ang kahandaan ng Ormeco na aniyang makipagtulungan sa mga institusyong makapagdadala ng makabagong teknolohiya at mataas na antas ng kadalubhasaan. Kasabay ng paninindigang mapanatili ang interes ng mga miyembro at ang patuloy na pagbibigay ng maaasahang serbisyo ng kuryente sa mga Mindoreño sa mga susunod pang dekada. Iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isang makabagong pasilidad para sa pagpaparami ng mga inahing baboy at biik ang formal nang ipinagkaloob sa Calcedeco Multipurpose Cooperative sa Barangay Katiningan, Socorro. Ang naturang kooperatiba ay isa sa 3 mapapalad na benepisyaryo sa buong rehiyon ng Mimaropa na nakatanggap ng 10 milyong sow-level production farm mula sa Department of Agriculture Mimaropa Livestock Program. Ang detalye sa balitang ito. Bilang bahagi ng pangunahing layunin ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na muling pasiglahin ang industriya ng pagbababoy sa bansa, opisyal nang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Mimaropa sa pamamagitan ng livestock program ang 10 milyong sow-level production farm sa Calcedeco Multipurpose Cooperative sa Barangay Katiningan, Socorro, Oriental Mindoro. Ang naturang pasilidad ay nakatuon sa pagpaparami at pangangalaga ng mga inahing baboy para sa produksyon ng mga biik.
Ang Calcedeco Multipurpose Cooperative ay isa sa 3 kooperatibang napiling benepisyaryo na naturang proyekto sa buong rehiyon ng Mimaropa. Alinsunod sa direktiba ni DA Mimaropa Regional Executive Director Attorney Christopher Arbanyas, formal na pinasinayaan ang biosecured at climate-controlled na pasilidad sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan ni na OIC Agricultural Program Coordinating Officer RJ Burgos, Livestock Program Focal Person Christine Joy Capuyan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Paniligan, Vice Governor Jojo Perez at Socorro Mayor Nemen Perez. Dumalo rin sa aktibidad si Dr. Alfredo Manglikmot bilang kinatawan ng Provincial Veterinary Office. Sa ilalim ng Modified Integrated Swine Production Initiative for Recovery and Expansion o INSPIRE program, layunin ng pasilidad na palakasin ang produksyon at marketing ng baboy. Sa pamamagitan nito, inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagkakaroon ng sapat, ligtas at dekalidad na supply ng baboy sa Socorro at mga karatig na lugar. Gayon din ang pagbibigay ng karagdagang mapagkukunan ng kita para sa mga miyembro ng kooperatiba. Sa pangunguna ni Calcedeco Chairman Denisardo Gasik, nagpahayag ang pamunuan ng kooperatiba ng pasasalamat sa DA Mimaropa at nangakong pananatilihing maayos at kapaki-pakinabang ang pasilidad. Puso kami nagpapasalamat sa Department of Agriculture at sa lahat ng naging katuwang sa pagsasakatuparan ng proyektong ito. Tinitiyak namin ito sa inyo. Aming pangangalagaan, pamamahalaan ng may pananagutan, sabi nga ni RJ kanina, at gagamitin upang makapaghatid ng pangmatagalang benepisyo sa ating mga membro at sa buong komunidad. Ang naturang proyekto ay karagdagan sa mga naunang suportang ipinagkaloob ng DA Mimaropa sa Calcedeco Multipurpose Cooperative. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nakatanggap din ang kooperatiba ng hauling truck na nagkakahalaga naman ng 2.83 million pesos. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Sa ibang balita, naglabas ng opisyal na pahayag ang Calapan City Police Station noong Hulyo 25, kaugnay ng insidenteng naganap sa isang tahanan sa Barangay Suki noong gabi ng Hulyo 24 upang ipabatid sa publiko ang mga beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang Calapan City Police Station nakaraang ika-25 ng Hulyo kaugnay ng insidenteng naganap sa isang tahanan sa Barangay Suki upang ipahatid sa publiko ang mga beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa pulisya, nadatna ng mga responding police ang isang matandang lalaki na wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. Samantala, ang kanyang asawa ay natagpo ang nasa kritikal na kondisyon na agad na isinugod ng mga emergency medical responder sa paggamutan. Gayunpaman, idinideklara din itong nasawi ng attending physician habang sumasa ilalim sa gamutan. Batay sa paunang investigasyon na pag-alaman ang matandang babae ay may history ng Alzheimer's disease habang ang kanyang asawa ay naiulat na nakaranas na ng 3 stroke. Sinabi rin ng Calapan City Police Station sa isinagawang investigasyon sa lugar ng insidente ay walang natuklasang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay o ebidensya na may naganap na foul play. Gayunpaman, nilinaw ng pulisya na nananatiling isinasailalim sa masusing investigasyon ng mga pangyayari kaugnay ng pagkamatay ng matandang lalaki. Hinihintay pa ang opisyal na Scene of the Crime Operations Report mula sa Regional Forensic Unit Mimaropa. Gayon din ang iba pang resulta ng isinagawang investigasyon. Samantala, ayon sa attending physician, ang sanhin ng pagkamatay ng matandang babae ay respiratory arrest. Iniulat din ng pulisya na nagpasya ang pamilya na i-waive ang pagsasagawa ng post-mortem examination sa 2 nasawi. Nananawagan ng Calapan City Police Station sa publiko na iwasan ng pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, haka-haka at mga konklusyong hindi pa napapatunayan. Binigyan diin ng pulisya na ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng investigasyon. Maiwasan ang hindi kinakailangang pangamba ng publiko at matiyak na tanging tama at beripikadong impormasyon lamang ang maipararating sa komunidad.
Tiniyak din ng Calapan City Police Station na isinasagawa ang investigasyon alinsunod sa umiiral ng mga pamantayan sa forensic at criminal investigation. Anumang mahalagang pag-unlad sa kaso ay ipinapaabot sa publiko sa pamamagitan ng mga opisyal na komunikasyon ng himpilan sa sandaling makumpirma ang mga ito. Muling iginiit ng Calapan City Police Station ang kanilang pangakong matukoy ang buong katotohanan sa pamamagitan ng isang patas, walang kinikilingan, masusi at nakabatay sa ebidensyang investigasyon habang pinapanatili ang transparency, profesionalismo at tiwala ng publiko. Samantala, magsisimula ngayong buwan ng Agosto ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa natitirang 37,290 pamilya sa lungsod ng Calapan sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Rice Assistance Program ng Pambansang Pamahalaan. Pangungunahan ng City Social Welfare and Development Department o CSWDD ang implementasyon ng programa upang matiyak na may pagkakaloob ang ayuda sa mga pamilyang hindi pa nakatatanggap ng rice assistance. Magsisimula na ngayong buwan ng Agosto ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa natitirang 37,290 families sa lungsod ng Calapan sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Rice Assistance Program ng Pamahalaang Nasyonal. Pangungunahan ng City Social Welfare Development Department ang implementasyon ng programa upang matiyak na may pagkakaloob ang ayuda sa mga pamilyang hindi pa nakakatanggap ng rice assistance. Nauna ng nabigyan ng ayuda ang 6,500 families sa pamamagitan ng pamahalaang panlalawigan. Sa pagpapatuloy ng programa, tiniyak ng pamalalusod na ang lahat na natitirang benepisyaryo ay makatatanggap ng kanilang bahagi sa ayuda. Alinsunod sa layuning maaabot ang bawat pamilyang karapat-dapat nang walang naiiwanan. Bawat benepisyaryong pamilya makatatanggap ng 10 kilong bigas bilang bahagi ng inisyatibo ng Pamahalaang Nasyonal na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamamayan. Isasagawa ang pamamahagi sa iba't ibang barangay sa lungsod sa 4 na batch ngayong Agosto. Nakatakda ang unang batch sa August 1 hanggang August 2. Susundan ang ikalawang batch sa August 8 hanggang August 9. Ikatlong batch sa August 15 hanggang August 16 at ika-4 na batch sa August 22 hanggang August 23. Sa pamamagitan nila ng programang ito, patuloy na isinusulong ng Pamahalaang Nasyonal, katuwang ang Pamahalaang Lungsod ng Calapan, ang layuning matiyak na makararating ang tulong sa bawat pamilyang nangangailangan at walang maiiwan sa paghahatid ng serbisyong panlipunan. At maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lang mga TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline at Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa mga nakalipas na araw. Para mo sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mal Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.